Lord Jesus Christ, siniling ko sa iyo. Samahan mo kami sa mga oras na ito. Sa pamamagitan ng inyong Espiritu Santo, kami ay inyong samahan at ipagkaloob. Lord, kaya sinasabi ko sa inyo ngayon kung handa na ba kayo. Amen. Amen. See? Di ba siya yung matutong iwala ang sarili? Ano kaya ibig sabihin doon? Magpakawala? Ano ba ibig sabihin doon? Matutong iwala ang sarili. Sino to mas matindi sa Tagalog? Iwala. Ano ba ibig sabihin nun? Ano ba yung term nun? Iwanan ang mga kasalanan. Matutong iwala ang sarili. Ano po ulit yun? Matutong iwala ang sarili. Kalimutan ang lahat. Iwanan ng Kung ano mga man kasalanan? Hindi. Linisin ang lahat. Iwanan ang sarili. Linisin ang sarili or Yes, Pagkapatawaran linisin, ang lahat. matutong linisin ang sarili. Matutong iwanan ang kasalanan. Malapit na rin tayo doon. That is also the processing kung ano ang ibig sabihin noon. Ibig sabihin na matutong iwala ang sarili. Kaya ako nagtanong sa inyo kung handa na ba kayo? Dahil sa pagharap. may mission. Linisin ang sarili. Amen, Lord. Amen. Pag kayo ay susunod sa yapak ng ating Panginoong Hesukristo, kailangan matutong ipagsapalaran ang buhay. Amen? Amen. Yan ang ibig sabihin niyan. Iwala means ipagsapalaran, forget yourself, and follow The Lord. sa cross ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya na ang bahala sa lahat. Amen? Amen. Bago ko man ipaliwanag, babasahin ko muna ang verse na yan para malaman ng lahat kung saan hanapin sa Biblia. Kasi baka mamaya sasabihin, nagbubuga nga lamang ako nang wala sa Biblia. And Jesus Christ is the healer. Foundation is not only healing, but we are also ministering, delivering of words of God, spreading the words of God. And pray for success. Healing for the sicknesses. Healing sa buhay ng isang tao kung paano lalakas. Amen? Amen. Amen. Mahirap unawain pero mabilis. Mahirap pero mabilis. Ano ibig sabihin doon? Mahirap unawain, mahirap sundin, pero mabilis. Gawin. With the power of Jesus Christ. Amen. Kaya nga naman, wala talagang imposible. Lahat ay posible sa Diyos. Amen? Amen. Amen po. Praise the Lord. Ang ganda ng lyrics. Praise the Lord. Okay, dyan sa Marcos 9, sino may Bible? Nandito lahat ng Bible nyo. At makikita nyo pa rin yan. By the power of the Holy Spirit, you can know where it be. Okay. Marcos 8, 34 up to 37.
sinasabi, kunin mo ang iyong krus. Bawat isa sa atin ay may cross. Sino ang walang cross? Lahat may cross. Kunin ang iyong cross at I have to do the ashes. That is meant to be. Okay? Ako walang nakikita dyan pero ginagawa ko yan dahil hindi ang importante ang nakikita. Kundi ito ang pagtanggap nyo ngayon sa cross. Are you accepted? Yes. Already? Eh, So that is the sign of cross today. Kunin mo ang iyong cross. Ngayon, paano natin maintindihan? Cross lang ba ng sign? That is not only the sign of the cross, but you need to accept. You need to do. That's why I'm asking, are you ready? You said amen? Amen. Amen. You are ready. So, sinasabi, at tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad, pati ang mga tao at sinabi, kung may gustong sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang cross para sumunod sa akin. Ibig sabihin doon, kunin ang lahat ng inyong problema, ng inyong paghihirap at sumunod kayo sa Kanya. Hindi yung mismo krus. Nakahoy na yan. Hindi po yan. Kunin ang lahat ang inyong paghihirap, kunin ang lahat ng inyong kahilingan at sumunod kayo sa akin. Yon po ang ibig sabihin noon. Sapagkat ang naghahangad na magliligtas ng kanyang sarili ay mawawalan nito. Ang naninigurado na siya ay mapagandang kanyang buhay sa pamagitan ng kanyang sariling lakas, sa pamagitan ng kanyang sariling katalinuhan. At wala ang gabay ng ating Panginoong Jesucristo. Palagay ba, tayo ba ay talagang magtatagal sa lakas natin kung wala ang ating Panginoong Jesucristo? Hindi. Sa palagay nyo ngayon, kayo, sige, malakas kayo ngayon. Bukas kaya, Wala na. kung nandyan ang alok sa inyo at inyong itatakwil o ipawalang bahala, sigurado ba kayo ngayon na kinabukasan ay you're still strong, that you're strong today and tomorrow are the same? I don't think so. So, at ang mawalan ng sarili, alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo, ang magliligtas nito. So, ang Panginoong Jesucristo at sa Ebanghelyo, ibig sabihin ng kanyang mga salita, kung siya ay inyong sinunod at tinanggap niyo ang Panginoong Jesucristo na siya ay tagapagligtas dito ng lahat ng tao dito sa mundo, you are so blessed. Talagang hindi kayo mahihirapan. Ang cross ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi mabigat kung siya mismo ang nandyan sa puso. Amen. So, kung talaga ang ating Panginoong Jesucristo ay inyong sundin at ibigay at isama sa lahat ng iyong buhay, palagay ko, hindi na pwedeng ipagwalang bahay. Palagay ko, hindi na pwedeng sasabihin natin mamaya na at meron pa akong pupuntahan. Mamaya na dahil meron pa akong gagawin sa kanila. Ito ang tanda natin.
pagkakatok na ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin, taos puso nyo na kaagad na tanggapin yan. Dahil pag yan ang umayaw sa inyo, yan ay isasara na. Saan na kayo tatakbo? Ha? Saan na tatakbo? Kaya hindi pwedeng iitsapwera ang paglapit sa iyo ng presensya ng Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng kanyang espiritu sa isang tao. Na kahit sa ang sulok ng mundo, ang presensya ng ating Panginoong Hesukristo ay nandito. Sinasabi ng iba na ang Panginoon ay walang mukha. Kaya ang Panginoong Hesukristo, hindi nila tinatanggap, hindi nila pinopromote ang mukha niya dahil wala daw mukha. Paano nangyari yan? Na nakalagay dito sa Biblia na ang Panginoong, ang Holy Spirit ay nagkatawang tao. Ibig sabihin, may mukha. At ang Panginoong Hesukristo ay siya yung the real one face. Sasabihin ko yan sa inyo, dahil kung yan ay hindi yan totoong mukha na yan, hindi ko talaga yan ipagpopromote. Dahil ang Katoliko ay siyang pinakaunang relihiyon, Roman Catholic. At yung Roman Catholic ay sa Israel mismo nangyari yun. Ang bayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, yung pinakaunang tao na nakatuklas sa Panginoong Hesukristo na ganun ang kanyang mukha, yun ang magpapatunay na siya ang gumagawa niyan. Dahil sa simula pa lamang ang Katoliko ay talagang nagdodrawing na ng mga imahe na sinasanto. Di po ba? So bakit sasabihin nila na hindi pwedeng i-display yan? Antichrist. Bakit? Ha? Kasi ayaw nila i-display. Hindi pa rin ako maniniwala sa mga karunungan nila. Dahil inaapakan pa rin nila ang Panginoon sa Kristo. Bakit nila ikinahiya ang mukha ng ating Panginoon sa Kristo? Bakit? Eh kung gusto niyang makita ang mukha ng Panginoon sa Kristo, ngayon pa lang, titinan niyo na ang mukha. Dahil siya ito. Amen. Ganyan ang mukha ng ating Panginoon sa Kristo. Diba? Bumigas lang ang mata. So, tingnan nyo ang mukha ng Divine Mercy at saka yung profile ko sa Facebook at yung mukha ngayon. Magkapareho ba o hindi? Sino nakakita ng profile ko sa Facebook? Lahat ng ads. Lahat ng ads. Lahat ng ads. I-search yung Remedios Teves Alisago at yan ang mukha ng ating Panginoon sa Kristo. Talaga ang mata. Di po ba? Ang face niya ay talagang malumanay na very approachable. Ang mata niya na talagang nagdadala ng come here. So hindi natin pwede sasabihin na krus lamang ilagay. Ang krus, alam niyo na ang krus. Ang paghihirap, ang mga problema. Yun ang ibig sabihin doon. Ngayon, ang inyong mga pinapasan na yan, talaga nandyan na sa inyo ang cross. Okay? Nandyan na talaga sa atin ang cross. Ngayon, kunin nyo yan. Dalhin nyo sa Panginoong Hesukristo. I-offer nyo ang cross sa Kanya. At yan ay pagkakaanin. Yun ang ibig sabihin doon. Hindi ko talaga tatanggapin ang pagpapahirap ng katawan every year. Okay? Every year, nagsasakit ng katawan. Nagpapalo. Nagpuposisyon. Every taon kung ano yan, pero na gayon, marami nang namamatay, marami na naiipit. Hindi ko talaga tatanggapin yun. Hindi pwedeng gawin yun. Marami na rin mga born again, marami na rin nagpapato, pero hindi pa rin sapat ang nandyan sa kanila. Tayo? Rain or shine? Wala tayong bahay. Dahil kahit saan tayo,
nandoon ang bahay ng ating Panginoong Kristo. Dahil nung siya ay nagkatawang tao before, nangangaral siya sa iba't ibang lugar. Bundok, tabing dagat, o wherever, kung saan niya gusto, nandoon ang presensya ng ating Panginoong Kristo. So, ganun tayo. Ganun tayo, rain or shine. So, praise the Lord. Talaga, naiintindihan nyo na rin ngayon kung bakit natin talagang ang ating nakikita nyo po ang ating banner is talagang mapalad talagang ipopromote natin yun kasi yun talagang ano. Sana yun. Hindi ko dinala ngayon dahil mamaya nandun kayo nakafocus. Hindi nyo makikita mismo kung ano talaga ang katotohanan. Amen. Amen. Ano ang pakinabang ng tao, tubuin man niya ang buong daigdig kung sarili naman niya ang mawawala? Yun na nga. Manahin mo man ang buong mundo, kampon ka pa rin ni Satanas. Dahil hindi mo tinanggap ang Panginoon Kristo. Pagpasigurado ka man sa buhay mo na ikaw yayaman at maraming pera, at kung ang pangpuso ng ating Panginoong Kristo ay wala namang dyan sa puso nyo, wala pa rin kabuluhan yan. Hindi pa rin kayo mayaman. Sapat lamang sa atin ang mambuhay sa araw-araw. Sapat lamang sa atin na hindi tayo naghuhubad. Sapat lamang sa atin na hindi tayo nagugutom. Mapalad tayo na pag kumain tayo, kahit kunting halaga, meron pa rin natitira. May bit-bit pa rin. So that is so blessed. Yan ang blessing. Diba? Kumakain ka ngayong araw na to, kunti nga lang, bakit pagkain mo parang masarap? Di mo ba? Kunting putahe, pero bakit yan masarap? Kunti lang, bakit yan ay sobrado? Meron pa mamayang hapon. Abunda. Yan ang pinakamatinding kayawanan. Yan ang pinakamatinding. Mahirap ba natanggapin yung kayamanan na yan? Hindi pwede, hindi po mahirap. Tanggapin mo lang ng buong buo ang Panginoon Kristo at sundin mo ang kanyang patakaran. Talagang hindi mahirap. Pasalamat tayo sa araw-araw, bawat oras tayo ay buhay. Kaya ngayon pa lang, dapat gawin na natin ang dapat na pinagawa sa atin ng Panginoon Kristo. Dahil sabihin ko man sa inyo, pag kayo na ay namatay, hindi na pwedeng kunin ang kaluluwang mali. Kung ikaw man ay makasalanan at yung hukom sa iyo ay nandoon sa impyerno, hindi ka na pwedeng pumunta doon sa langit. Dahil kung ano ang iyong ginawa dito sa mundo ay siya rin doon sa kabila. Kaya kung ikaw naghihingalo, kailangan humingi ka na ng tawad. Kailangan nandyan na yung pag-prayer sa iyo, nandyan na yung blessing sa iyo kung mayroon ka pang hininga, kung nandyan pa ang kaluluwa sa katawan mo. Dahil pag wala na dyan ang kaluluwa dyan sa katawan mo, wala nang pagbabago. Kung ano yung hukom dyan sa pagkamatay mo, kung nandun ka na sa kabila, dalawa lang naman, kaliwa, kanan, kambing, tupa, impyerno, langit, kaharian ng Diyos. So ngayon, kung ikaw ay makasalanan dito sa mundo, at namatay ka ay hindi ka pinablesingan o hindi ka nagkukumpisal sa Panginoon Kristo na Lord, kunin mo ang aking kaluwa, patawarin mo ko, Diyos. Kahit ikaw mismo, ito ang tandaan. Kung ikaw pa ay mayroon pang utak na makaisip, kahit hindi ka makapagsalita, taos puso mo niya hilingin sa Panginoong Kristo na kahit ikaw ay malalagutan na sa mga oras na ito, habang meron ka pang hininga na natitira, ihingi mo na ng kapatawaran. Hindi na kailangan na sasabihin natin na, oy, kukuha ako ng pare para ipa-blessing ito, ipakumpisan. Tayo mismo ang kikilos. Ito ang tandaan ninyo. Kung tayo man ay nagkakasakit, kaagad-agad humingi ng kapatawaran. At kunin, kung ano man ang plano ng Diyos sa buhay natin, kunin ang ating kaluluwa doon sa kaharian niya. Dahil kahit ano pa man na makasalanan dito sa mundo,
kung ikaw ay nandyan mismo, ikaw mismo ang nag-action dyan sa buhay mo, ay talagang hindi ka pababayan ng ating Panginoong Kristo at ikaw ay dadalhin doon sa kanyang kaharian Amen. kasama ng mga anghel ng Diyos. Amen. So, walang makasalanan dito sa mundo na hindi mapapatawad ng Diyos kung paglait sa kapwa at ng Diyos. Maliban lang ang paglait ng Holy Spirit. Tandaan ninyo po yan. Kung sisirain nyo o lilibakin nyo The Holy Spirit. ang Espiritu Santo, ay yan ang walang kapatawaran kahit kailan. Ang Espiritu Santo, langit at lupa, siya ay nandyan. Kaya walang kapatawaran. Yun ang tanda. Kung ikaw man ay makasalanan at ginawan mo ng iyong kaibigan o kapwa mo, kung ikaw ay taos-pusong humingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Hesukristo patungo kay Amang Diyos, ikaw ay patatawarin. Kung linait mo ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos ay linait mo, ikaw ay patatawarin. Pero ang Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Amen. 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 Tandaan, kung ano ang iyong ginagawa dito sa mundo at sa huling hininga ay hindi ka humihingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Hesukristo patungo kay Amang Diyos, ay siya rin ang hukom mo pag ikaw ay nawalan ng hininga. Kaya last 2 minutes, last second, kung ikaw may umaandar pa ang iyong utak kahit hindi ka pa makapagsalita, taos puso mong hilingin, Lord, kunin mo ang aking kaluluwa, dalhin mo dyan sa iyong kaharian. Patawarin mo ko, Diyos. Holy Testamento yun. So, di ba ang Holy Testament ay siyang masusunod? Yes. Di po ba? Ikaw, may kapangyarihan, ikaw ay merong mga kayamanan. Ibibigay mo kay Marilo, yon ang kasulatan mo bago ka namatay na ito ay para kay Marilo. Yon ang masusunod. Ibenta ko lahat para walang masunod. Okay, dalhin mo to. Madala mo. Okay? Last Testament. Ang lupa, di man madala. Yan po. Pera ka, hindi mo rin madala. Kakain ka ba doon? Wala na pagkain doon. Wala ka mabili. Example mo yung anak ng amo ko. Ibigay mo sa akin. Kaya wag lang ano. Alam niyo po, wag niyo na pahirapan yung puso niyo, wag na pahirapan yung utak niyo. Enjoy yourself. Tandaan niyo, bawat isa sa atin, merong lubid. Okay? Lubid. Ayaw yung lubid. Kasi, di po Ang pisi, tanan, kita na ay tanang pisi. Lahat tayo ay may lubid. We have our own road. Row. Tandaan, kung kayo man ay may lubid, ang lubid ay talagang, yung lubid mo talaga sobrang haba yun. Ito lang ang tandaan. Kailangan ang lubid na yon ay wag nyo nang pahantungin doon sa pinakadulo na super stretch na talaga. Kaya kung ang lubid nyo ay medyo mag-i-stretch na, gagawa na kayo ng paraan kung paano mo yun mapaluwag. Gagawa ng paraan kung paano yun paluwangin. Para magtatagal pa ang paglakwatsa mo dito sa mundo. Amen? Amen. Atrasan ko rin. Atrasan. Atrasan mo! Hanapin mo yung tama na hindi ka talaga mag-i-stretch habang gusto mo pang mabuhay dito sa mundo. How old are you? Lord, I want to live 90 until 90 years old. Okay, kailangan alagaan mo ang iyong lubid. Ha? Kailangan alagaan mo ang iyong lubid para hindi talaga yun. Dugtungan ng barikos. Wala nang dugtog yun kasi ano yun, Lubid ang iso. talagang hindi pwedeng putulin yun eh. Pag pinutol mo yun, mapaga buhay mo.
Yep. Okay? Pag pinutol mo yung lubid na yon, mapaga ang buhay. Kasi ang lubid na yon, Yun ang buhay. ang lubid na yon ay siya yung lubid patungo sa langit, sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin doon, lahat tayo ay mahal ng Diyos. Lahat tayo ay pinagkalooban ng kanyang presensya. Lahat tayo ay kanyang tinawag at nananahan siya sa atin. Pero mahal na mahal niya talaga tayo. Bakit po? Dahil pinagbigyan pa rin tayo ng maglakwat siya, kagaya ng ating mga magulang. Minsan, ang mga magulang sobrang higpit. Minsan naman, okay, I understand you, anak, you can go in disco. Pero wag lang monkey business. Okay? Kung nakapupunta ng sayawan, wag lang mag-monkey business. Kagaya din yan ng anak. I have to. Okay, bibigay ko sa iyo yan. Okay, bibigay ko. Alalahanin mo, nandun naman ang lubid. Hindi kita pwedeng ibagsak agad kasi hilain kita. Di ba? May lubid tayo. Kaya di ba tayo, pag once na talagang nandyan na tayo, nakala mo, babagsak na tayo. Pero di ba may kalutasan? Meron talagang kalutasan. Dahil mahal tayo ng Diyos, hindi tayo hayaan na ang kanyang mahal ay tuluyan na mahulog sa bangin. Di po ba? Tuluyang maputol ang lubid. Kaya huwag niyong pilitin na putulin ka agad ang lubid. Huwag niyong sarilinin na kayo mismo ang puputol ng lubid niyo. Hindi na, magsusay. Oh. Kaya nga po. Yun ang ibig sabihin no? Check. Pag wala ng pera yun. Yan. So pag walang pera, I will suicide. Kasi niya alam na wala tayong karapatan. Wala na yun. Wala tayong karapatan na putulin mismo natin ang hinabokos. Ipag-ibag ng buhok. No. Gusto mo tumira doon sa ano? Gusto mo tumira doon sa impyerno? Nandun, lumiliyap. Sabi ng isang mayaman, sabihin mo kay Lazaro na idukduk mo yung kamay niya doon sa tubig at ibigay sa akin, papuntahin dito sa Lazaro. Sabi naman ni Abraham, hindi pwede kasi may nakaharang. At ikaw naman, noon, nung nasa mundo ka, talagang natikman mo na ang lahat ng kaligayahan, kasarapan. Si Lazaro yung naghirap nung nasa mundo. Ngayon, si Lazaro naman ang buhay mayaman. Si mayaman naman, yun naman ang maghihirap. So, yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi na buhay na walang hanggan doon sa kabila. Okay? Dito, buhay natin sa mundo. May kabilang buhay. Yun na, dumating na yun doon, yung paghukom. Ngayon, San Pedro, siya talaga mismo ang binigyan ng susi. So, meron palang susi. No? May susi. Talagang sabi ng Panginoon Kristo, o ikaw ang bato na bibigyan. Ang talian mo sa lupa ay siya rin tatalian sa langit. So, ibig sabihin doon, kung mismo ang iyong ginagawa dito, gagawa kayo ng kabaitan, ganun, pagdating doon si Pedro, nakalista na ito, mga patay na ito, mamatay na ito, doon na nakalista, may schedule eh. Ay, mayroong attendance. Pagtingin doon, knock, 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 sabi ng isang tao. Sabi nung kaluluwa, knock, knock, knock. Oh, ano pangalan mo? Ito, sa ganito, hanap naman si Pedro. Nahanap yung pangalan. Oo, nandito ka na nga, nakalista. Ngayon, ang judgment sa'yo, ay nako, sabi niya, kasi si San Pedro may dala ng susi eh. Saan mo ba ako patungo? Sabi ng San Pedro, dito ka sa kaliwa, kasi nung nandoon ka sa mundo, eh, sasabi niya, yentik lang mo lang sa'yo. Okay? So dito sa kaliwa, pagdating doon, Diyos ko, impyerno, nagliliyap, sobrang init. Habang buhay ka talaga doon, magtitiis ang mundo. Kasi yun ang habang buhay na walang hanggan. Na ibig sabihin, talagang hanggang kailan mo, yun lang talaga yan. So kailangan pa lang talaga pala, dito pa lang sa mundo, gawin na natin. Gawin na natin ang para ang judgment sa atin ay mapunta tayo sa kaharian ng Diyos. Dahil ang sarap ng buhay ito, that is called paraiso. Masarap. So actually, hindi mahirap tanggapin, hindi mahirap gawin. Di po ba?
Maliban lamang kung paano natin hilingin sa Panginoong Kristo, kung paano natin maintindihan ang lahat. Amen. Sasabihin ko po sa inyo, ako hoy hindi nag-aaral ng Biblia. Hindi pa ako nag-aaral ng Biblia. Hindi ko nag-aaral. Na yung sinasabi yung iba, alam ko po, lahat tayo nakakalam ng pare, kailangan may 10 years or more than 10 years po ba? Hindi po ba? Ang ibang mga reliyon, meron talaga silang Bible study. Hindi po ba? Pero ako, hindi ako nag-Bible study. Maliban lamang, kung utusan ako ng Holy Spirit na sabihin sa akin, yan, kagabi po, pag sabi ko, Lord, ano po ba imiminsay ko bukas? Pagbukas ko ng Bible, binasa ko lang, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Kasi ito nakikita nyo, katawan ko yan. Pero pag once na siya ang magdadala sa bunganga ko, at kung ano po man, is talagang hindi na po yan makikita. Hindi po basta-basta maisawalat o i-share ang salita ng Diyos kung wala mismo ang Holy Spirit. Tandaan nyo, ang magdi-deliver ng words of God sa harap ng karamihan, kung nandyan ba sa Kanya ang Holy Spirit o wala. Diba? Talagang alam ko po, talagang mahahalata nyo yan, na ang Holy Spirit ay wala sa kanila kung sila ay nagdi-deliver ng words of God. Kumbaga, ginamit nila, ginawa nila yon dahil sa pag-aaral nila sa karunungan, sa pamagitan ng karunungan ng tao, hindi karunungan ng Diyos. Kahit sino ka man na pinakatalinto sa buong mundo, kung yon ang iyong talento ay talento lamang ng tao mismo, wala pa rin niyang pinatpat sa karunungan na galing sa Diyos. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen po. So ngayon, lahat ng mga paghihirap, lahat ng mga krus dyan sa buhay nyo, itataas natin sa Panginoon sa Kristo. Na naway bigyan naman kalutasan ng ating mga problema at mga paghihirap sa buhay. Hindi lang po yung mga sarili natin dito, kundi lahat ng inyong itataas na gusto nyong kamtamin, na yon ay bigyan ng kalutasan at paggalingin sa kanilang may sakit, ibigay kaagad ang himala sa bawat isa na itataas ninyo. Amen? Amen. Praise the Lord. Yes, Lord, salamat po. Maraming po salamat o Diyos. Talagang hindi pa po yan matitigil. Alam ko, yung tuhod mo na yan, yung paa na yan. Sige, O Lord, praise the Lord. Salamat po sa mga taong tumatanggap ng inyong kapangyarihan at karunungan, O Diyos, na nandyan sa kanila ngayon, O Diyos, na nanahan sa kanilang mga puso. Yes, O Lord, pakitaasan po ang inyong mga kamay ng walang sagabal. Amen? Na walang sagabal. Yes, O Lord. Salamat po, Ama, sa lahat ng pagkakataon na ito. Ang aming foundation, ang Jesus Christ is the Healer Foundation, Ama, ay taos-pusong nagpapasalamat na pinagkalooban niyo po ng ganitong kapangyarihan at pagpapala at pagpupuri sa iyo. At ang inyong anak na aming Panginoong Kristo ay siya mismo nananahan sa amin upang kami ay tulungan, gabayan sa lahat patungo sa iyo. Ama kong Diyos, lahat ng mga nandito ngayon, na dala-dala nila ang kanilang mga cross, patungo dyan sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Kristo na kasama papunta niya. Ama, hinihiling namin ngayon na naway bigyan mo po at ipagkaloob ang katutunan ng aming Panginoon. Unang-una, Ama, ang inyong pag-ibig na ipagkaloob sa amin, na taklayin namin habang kami ay dito sa Ama, salamat po sa lahat. Salamat sa pagkakataon na ito na kami ho ay nagkakaisa. Na magpupuri sa iyo at humihiling ng himala.
Deleri vari somnia shia. Ye kanda shola la pinyere samdala sira kanyere kende sandala kende. Ri kanda dera sanda torola repindar so yo foi kusi. Ri la rivere dara vai kanda sufu. Cambiare sa vivere cambiare ore fai la che masu I can to you can I share for no care for sin. Tisam della ripari, picam der sa vivoike, si dalla rifai che a die si fu, che a fai Come da solare I can see. Oh, che la risa fornesi.